Hello guys! Gusto mo ba malaman para mabilis tubigas ang paggawa mo ng mano-manong homemade ice cream? Pues, kung gusto mo malaman, tapusin mo ang video na to. By the way, I'm Chief Officer Ricky pag nasa barko tayo. Pero pag dito tayo sa lupa, ice cream vendor tayo. Before anything else, ito muna ang kwento, no? Back in 1990, yung time na yon ay nawalan siya ng trabaho dahil yung unang trabaho niya ay pagiging koridor sa double at nagkahigpitan ng mga time na yon at yung sugal na yan ay hinuhuli ng mga pulis at ensure na walan siya ng trabaho. Apektado yung pangangailangan sa loob ng bahay, yung paaral sa mga anak. Naisip ng father-in-law ko na gumawa na lang ng mano-manong pag-ice cream since na meron naman siyang experience sa paggawa ng ice cream dahil nung kabataan niya pa meron naman siyang experience ng mga panahon na yan at gumagawa-gawa na rin sila ng made ice cream na yan. So in short, yung kaisa-isang alagang baboy para makabili ng mga gamit sa pag-ice cream. Pero hindi enough. Walang pa rin yung pera. At naisip niya na mangutang muna sa malapit na kaibigan para makumpleto yung mga gamit na umpisahan. At medyo sa umpisa, medyo mahirap pa dahil at pinag-aralan pa yung proseso. Pero nung katagalan, liit na pinagkakakitaan ng father-in-law ko ay tumatakbo na sa loob ng 3 dekada or more than 30 years na to itong business na to. Kaya itong simpleng tips na maibigay ko sa inyo, pulutan nyo ng aral, no? Tips number 1 eh kailangan na yung bibiliin mo na asin, no? Importante yung asin na gagamitin mo diyan sa sa pagluluto mo ng ice cream. Kailangan na imported, hindi yung locally made dahil wala siyang mixture pag compress ng maayos sa niluluto mong ice cream. At tips number 2, kailangan na yung pag-mix mo ng asin at saka yung ng yellow, kailangan na 2/3, no? 2 parte ng asin at 3 parte ng yellow. So yan naman yung mga dapat mo tandaan kapag ikaw ay nagluluto ng mano-manong pag-ice cream. At yung pangatlo, pinaka-importante, dapat palagi mo itong pinipress, no? Ipipress mo palagi para yung hindi magkaroon ng blanco o magkaroon ng space in between sa yellow at saka sa asin para ito'y yung kompresyon na binibigay doon sa niluluto mong ice cream talagang solid, nakakonsentrate doon sa ice cream na niluluto mo. At itong mga simpleng tips na binibigay ko sa inyo ay I'm sure na makakatulong talaga dahil ito ay based on experience talaga sa 3 dekada na pag-ice cream ng father-in-law ko. Naniniwala ako na kapag itong simpleng pagkakitaan at simpleng negosyo, kung tuloy-tuloy, kami ang matulungan, lalo na yung mga kapitbahay namin at yung mga tao sa paligid namin dito na walang trabaho at ikao sa buhay. Kaya kaso lang yung pinaka-downside dito, yung magiging kalaban namin dito, wala kaming magamit na tao para tumulong sa paggawa ng mano-manong pag-ice cream. Since nga ito nga, mano-mano, kailangan talaga ng mga tao para luluto o paggawa ng ice cream. Kaya samahan nyo ako at kampi-kampi tayo na wag ito mawala dahil ito ay kultura na at nagiging
Ito ay tradisyon na at kultura ng Pilipino, ang sorbetes na tinatawag. Kaya ikaw na nanonood dyan ngayon na walang trabaho, kung ano man ang iyong plano sa buhay, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan mo na, gawin mo na ngayon at go lang. Kasi kung ano man yung gagawin mo at marangalan naman at para sa pamilya, go na yan. Wala nang wag ka nang mag-overthink. By the way, kung gusto mo pala mag-order ng homemade ice cream, nandito lang kami sa Tigbawan at Oton area. Hindi pala kami nationwide. Ito lang yung area na pwede namin pag-deliveran. At you can contact us sa ganitong number. Bago ko tapusin yung video na to, gusto ko lang iwanan yung katagang whatever you do or achieve in life, give back all the glory and honor in the Lord. Paalam!